Hello again my friends, magandang gabi, magandang tanghali, magandang umaga saan man kayo naroon. So again po, this is our continuation ng ating naudlot po na discussion kagabi. And binabati ko po lahat ng viewers natin dyan. Wala pa sila. Meron na isa. Okay, so yung ating pong nabitin na discussion kahapon about Ezekiel 37 ay itutuloy natin ngayon. Kasi po yung ating ito po yung karugtong ng ating series of study about the resurrection. Juni, sino? Si Juni. Thank you so much for watching. Magandang umaga o tanghali sa inyo. Alright, topic natin po is continuation ng ating study about yung resurrection. As we have discussed po for the past few months na siguro ito. This is the part 10 ng ating discussion about resurrection. Wala pong higit na study about the any subject po ay wala nang hihigit na study kundi natin hihimayin po yung mga background, yung foundation ng lahat ng yan. Good evening kay Brother Fritz John Gesilanga. Thank you for watching. Kaya we are making sure na nakukover po natin lahat. And always yung ating po mga belief nowadays po in my own level of understanding po, nakalabas na po ako doon sa sa traditional way of believing some things na hand down lang sa atin, narinig lang natin at wala naman tayong talagang personal study ng mga bagay nito. And sometimes nakakulong po tayo doon sa sa box ba ng mga groupings ng religion, ng fellowship, organization with regards to doctrine. That's supposed to be, hindi ganon. Kaya sana maibalik po yung mga early times na kahit hindi pare-pareho na pinapaniwalaan, ang foundation dapat po ay yung Savior mo si Jesus Christ. Kung ang Savior mo si Jesus Christ, meron tayong pare-parehong foundation. So with that, anything outside of that na pwedeng discussion, hindi naman dapat na pag-awayan, hindi dapat na pagmulan ng pagkakahati-hati. Bagkus ma-encourage po ang lahat na magpatuloy sa study sapagkat we don't believe naman na merong isang tao o isang grupo na merong monopoly of knowledge. Walang ganon. Di ba? So kung tanggap natin 'yon, so we should entertain and we should encourage po yung continuous teaching, continuous learning study yan eh. So now po, sa ating past lesson po, recap lang, we have established na number 1, ang basis po ng resurrection. Bakit resurrection? Sapagkat merong kamatayan. Ngayon, ang debate po is, ang resurrection ba ay physical, individual, yung nilalabas sa grave by their own merits, or ang resurrection ba ay spiritual, bodily, corporate na tinatawag, at ito'y dahil kay Jesus Christ. Yan po yung contention. Kung ang resurrection po ay as belief po ng marami ng traditional belief ng maraming religion na ang resurrection, ang pagkabuhay na maguli ay yung physical, na darating daw ang panahon yung mga nasa libingan ibabangon yan muli. Alright? At meron sinasabing Great White Throne Judgment, yung general resurrection ng mga patay, sabi. Pero for those pre-millennial, ng mga tinatawag na pre-trib, ay naghihintay ng rapture, right? Na bago daw mag-rapture, yung lahat ng nakay Kristo, ibabangon daw ulit doon sa libingan at iakyat sa langit. So yun po yung prevailing belief nowadays. Good evening kay Pastor Boya, thank you for watching. That is why and then may nag-question sa akin about nga yung resurrection, is it individual or corporate? Yan po yung ipinag-usapan diyan. So ang ginawa natin,
ay in-establish muna natin, ma-establish lang po, magiging matibay lang po yung teaching or issue ng resurrection pagkabuhay na maguli. Kung ma-establish natin, anong uri ba ng kamatayan meron na sinabi sa Biblia? Right? Good evening kay Brother Alfredo Cabantog. Thank you for watching. Na-establish natin yan sa Genesis 2:17, the first mention ng word death associated po sa kamatayan, yung sinabi sa Genesis 2:17, na sa araw na kainin yung tree of the knowledge of good and evil, mamamatay si Adam. So again, babalikan na naman po sa manner of interpretation nun. Whereas, the blessing po, we learned how to interpret those things na. Good evening kay Brother Jeren Garcia Bandingan. Thank you for watching. We have came to a conclusion po na ang Genesis 2:17, no way na pwedeng yan ay i-interpret ng literal. Because as I was saying po, yung language po, the time it was written, at yung language natin ng present days na nagbabasa ng Biblia, magkaiba po yun. And if you go back po sa Old Testament, especially concerning yung mga prophecies po dyan, ay talagang gumagamit po ginagamit po yung metaphoric language. Ginagamit ng signs and symbols. So therefore, pag nabasa mo yun, you cannot interpret it literally kasi nga po yan ay prophecy. So we have learned do sa Genesis 2:17 by comparing scriptures, especially po yung writing ni Apostle Paul, na kung saan very clear ang sinabi niya na yung ministry po ni Apostle Paul ay ibinigay sa kanya yung understanding po noong mga writings, especially sa Genesis, that was given in a symbolic form. And here comes the Apostle Paul, kanyang define lahat yan. And we have learned yung pong sinatag na knowledge of good and evil ay again, yung word knowledge po, ang unang pong bahagi ng katawan ng tao na apektado, no? Hindi naman po yung tiyan, hindi yung katawan, kundi yung isipan. Knowledge nga po eh. When you say knowledge, ang nagpa-function po, dun yung isip ng tao. So therefore, yung knowledge of good and evil, hindi po yung prutas, hindi yung mansanas, hindi yung ubas. Okay? So, yung knowledge of good and evil, dinefine po ni Paul yan. Yung good po na tinutukoy niya ay yung law. Right? Sa Romans 7:12, sinabi niya, the law is good. At yung evil po, ang tinutukoy niya ay yung sin. Sin na nagdudwell sa flesh ng mga tao. Therefore, kaya nga po maliwanag na ang maliwanag ang nauna talaga before the fall of Adam ay yung sin talaga. Nandoon na yung sin before the law. Very clear po yun. Good evening kay Erwin Fajardo. Thank you for watching. Kaya po mga friends, yung unawa na makita natin doon, ang problema kasi po ng majority of the teachers, ng so-called teachers sa Bible, yun lang pong sin itself, hindi po nila unawa. Ang majority, ang nakararami, almost 99% ng mga teachers, pag pinag-usapan po yung sin, ang alam lang po yung ginagawa, yung verb. Very few po yung nakaunawa na ang sin po, singular, yan po yung noun. At sabi ni Pablo po, yun yung sin na nakatira sa flesh. Meaning, yung tao po talaga, because nasa flesh ka, you cannot obey and follow the law. Hindi po magkakaroon ng harmony yung law at yung flesh because the law is spiritual and the flesh is flesh. Ang tendency talaga, lalabagin ng flesh yung things of the law. Sabi nga ni Paul sa Galatians 2:17, they are contrary with one another. Alright, so therefore, hindi tayo nagkakamali nung sinabing sa araw na kainin yun, mamamatay siya. Again, yung word eat po doon sa Genesis 2:17, hindi naman po yung literal na kinain yun. I have shown you po sa sa Jeremiah, sa Revelation, yung word eat po ay kaparehas po. Yun po ay metaphoric or figure of speech ng when you believe something, when you take in something by knowledge. Yun po yung tinutukoy ng Bible, yung lengguwaheng ginamit po. Good evening po kay Ma'am Leonora. Thank you for watching.
Kaya, naunawa natin Genesis 2:17, na ang tinutukoy po doon na cause ng death, which is spiritual, ay yun pong law. Di ba? Kasi po, nakita natin yung three deadly combination po na problema ng tao, yung sin, yung law, at saka yung death. Yung sin po, nag-exist na, which is nasa flesh natin, at nang dumating yung law, nabuhay yung sin. And the Bible said, yung sin po ang siyang tibok ng kamatayan. Sin, yun po yung poison, the power of death ay nandun sa sin. Kaya nung pumasok po yung law, nabuhay po yung sin, therefore pumasok po yung yung spiritual death sa tao. That is what the Bible po is talking about. And when you talk of spiritual death, kaya po sinasabing spiritual death because ang apektado po ay yung mind. Because sa buong parte ng katawan po ng tao, ang parte ng katawan ng tao na kung saan naroon po yung spirit, when you say spirit po, na very clear po sa 1 Corinthians 2:11 na yun pong spirit ng tao ay nasa kanyang pag-iisip sa mind. Obvious naman because when you talk of mind, ang laman po ng isipan ng tao, ay words, understanding, thoughts, imaginations, ideas. Lahat po ng yun ay nasa spiritual state. Nature po niya na spiritual. At doon lang po sa isip yun nabubuo. Therefore, pag sinabing spiritually dead person, that's the time yung isipan mo lumayo na sa Diyos. Nawala yung buong pagtitiwala sa Panginoon at pumasok yung guilt. That's what happened kay Adam at Eve, di ba? Before na kinain nila, before they took yung knowledge of good and evil, they were naked but they are not ashamed. It shows po na talagang walang idea po ng sin ang tao of that time hanggang dumating yung law. Kasi ang nagde-define po ng sin ay yung law. So nang dumating po yung law, when they took of the knowledge of good and evil, pumasok po yung law sa kanilang kaisipan. And there, na-define na po talaga yung sin. At sabi nga ng Corinthians, the strength of sin is the law. So nang dumating yung law, and the Apostle Paul said, sin revived. Pansinin yung pagkagamit po, hindi sinabing sin came, but sin revived sa Romans 7:9. And I died, ang sabi niya. Habang nagsasalita po si Pablo, physically buhay siya, pero sabi niya, namatay siya. So therefore, very obvious naman, ay kukonklud mo doon, spiritual death. Which means na yung spiritual part, yung communication natin sa Diyos, because God is a spirit, therefore, ang ating communication, yung things of God, the realm o yung world of the things of God ay nando sa spiritual state. So nang pumasok po yung knowledge of good and evil, naapektuhan na po yung mind o yung spiritual state na Adam at Eve kasi pumasok na doon yung guilt, shame at saka yung fear, di ba? Nung kinuha nila yung knowledge of good and evil, what happened? Nakita nila, hubad na sila, and they were nahiya na sila. Nandoon yung guilt because they knew they're not in the right standing with God. And anong ginawa nila? Nagtahi-tahi sila ng akala nilang pwedeng pantakip sa kahubaran, pero it's not sufficient, right? Kaya everything na ginawa ng tao, it's not sufficient. So anong ginawa? Nagtago pa sila, nandoon po yung shame and fear. So by the time, anong ginawa nila? Nung nila yung tinig ng Diyos, anong ginawa? Nagtago na sila. And that's the picture po ng taong patay sa spiritual. When you are separated from God, if you don't have the constant communication with God, if you don't receive anything from God, ibig sabihin, you are dead spiritually. At yun po yung definition ni Paul sa Ephesians 4:18. Unang sinabi niya, yung kanilang mind ay nasa kadiliman, they darkened, sabi niya, being alienated from God, kasi nahiwalay sila sa Diyos, and they were blind, ang sabi niya. So, yung pong zero knowledge, yung walang idea about the things of God, about the spiritual things of God,
that's an evidence na yung tao po ay patay sa kalagay espiritu. And secondly, of course, pag walang appetite po ang isang tao sa mga bagay ng Diyos, again, that's one thing na sinasabing you are dead in the spiritual things. You are dead in the of God. Kasi wala kang nare-receive, wala kang natatanggap, you don't even understand the things of God. Hindi mo nakikilala ang Diyos. Ang lahat naka-focus sa isipan mo, yung sarili mo, yung katawan mo, yung bagay na material. Wala man lang bagay na spiritual, yun po yung spiritually dead people. Right? Therefore, kaya nga, very clear na ang kalagayan, ang kamatayan kung tinutukoy dyan ay dead in the spiritual state. At yan po yung sinusugan ni Apostle Pablo dito po sa 2 Corinthians chapter 3. Babasahin ko po yung talata. Bago tayo dumako po sa ating topic kahapon, which is yung pong Ezekiel. Binililidan ko lang po yung ating premise, ating study. Sa 2 Corinthians 3 verse, hanapin ko po 2 Corinthians 3, kaya nga po si Pablo po, bumabalik-balik po yung kanyang mga turo doon sa Old Testament. Right? 2 Corinthians 3, right. Dito po sa verse 6. If you have the Bible, isulat niyo po yan. Sabi ng 2 Corinthians 3:6, who also made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. Pansinin niyo po yung contrast, yung letter at spirit. Ibig sabihin po, yung letter po are the things ng physical. Yung letter po, yung nakikita natin, nababasa natin, those are physical things. But there is a spirit behind the letter ang sinasabi doon. At dito, ang tinutukoy na of the letter, referring to the Old Covenant, the Old Testament. At yung spirit po, i-reference po sa New Testament. Kaya sabi niya, sa 6 ulitin ko, who also made us able ministers of the New Testament. Sabi ni Paul, the ministry na hawak niya during the time of the writing ng Corinthians, which was written around 61 AD. Not of the letter, sabi niya, not of the letter, ibig sabihin, not of the Old Covenant, or not of the Old Testament, but of the Spirit, sabi niya. The Spirit refers to the New Testament, or the New Covenant. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. Ayun po, kinontrast niya. Yung letter, pumapatay. Pero yung Espiritu, nagbibigay buhay. Alright, ngayon, doon po sa next verse, sa 7, dinefine po na mabuti yon. Yung letter that killeth, ang sabi sa 7, but if the ministration of death, yun daw pagbabahagi ng kamatayan, ang sabi niyan, written and engraven in stones. Yon, very clear na po yon. Pag sinabing engraven and written in stones, babalik ka po dun sa sa law of Moses ang tinutukoy dyan na kanyang sinasabi. Okay. Ano ba ito? Pumapasok mga ito. Okay. Ano nangyari? Wala. Ano nangyari? Naputol po Sorry po. Napuputol. Bisa Okay. Sorry po, napuputol ang aking may pumapasok po na na mga advertisement. Alright, balik tayo. 2 Corinthians 3, kinontrast ni Paul po yung letter that killeth at saka yung spirit that giveth life. Tapos doon sa verse 7, yun po, pinuntusan niya na. Yung letter that killeth is talking about the Old Covenant, the law. Right? At yung spirit is talking about the New Covenant or the New Testament. Okay, very clear po yun. So, mula po dito sa sinabi ni Pablo sa 2 Corinthians 3, very clear na po dyan, huwag ka nang hahanap ng iba pang interpretation.
yung 2 Corinthians 3 at yung tinutukoy po na means of death doon sa Genesis 2:17, pareho po nang sinasabi. Yung death o yung killing na tinutukoy dito sa 2 Corinthians 3 is talking about yung pong spiritual death ang tinutukoy dyan. Yan po yung very clear na yan. Tandaan nyo, hindi po tayo gumagawa ng interpretation. Hinahayaan po natin yung mga talata po yung magbigay ng interpretation. At yan po ay niliwanag na maigi po ni Pablo sa Romans 7:9. Romans 7 verse 9. Ayun po. Ayun na naman. Kaya po ang ating pag-aaral po, yung ating study, we see to it na every words, everything na bibitawan natin ay yung pong scriptures na nagbibigay ng unawa, ng interpretation. Good evening kay Irene Lindo Basa. Thank you for watching. Ang sabi po ng Romans 7:9, "For I was alive without the law once." Alright? Nung wala pa yung law, buhay siya. Right? The same thing din po sa panahon ni Eve at ni Adam yan before they took the knowledge of good and evil. But when the commandment came, sin revived and I died, ang sabi niya. Alright? Nang dumating yung commandment, what happened? Nabuhay yung kasalanan which is in the flesh and he died. Good evening kay Brother Harvey. Thank you for watching. Kaya, by comparing po yung scriptures, we can make a sound and solid conclusion na yung ating i-adapt na conclusion ay batay po sa facts. Facts po, ibig sabihin, meron kang katibayan na hindi galing sa iyo yan. Yan ay nababasa natin sa scriptures. Alright? So, very clear po yan. The same thing din po ang sinasabi niya sa nation Israel. Okay, binasa ko po last time. Nire-review lang natin. Hosea chapter 6. Ito po yung description ni Hosea. Hosea chapter 6 verse 1. Ayan, no? The same thing din po dito, pinapaunawa ni Hosea yung spiritual death na kalagayan po ng mga ng nation Israel. Good evening kay Brother Gabriel. Thank you for watching. Pareho po ang tinukoy na kalagayan sa sinabi ni Paul sa Corinthians at saka sa Romans. Dito naman sa Hosea 6:1, "Come and let us return unto the Lord." Alright? Ang sabi ni Hosea, ini-invite po niya yung mga Israelita na bumalik sa Panginoon because again, the time po ni Hosea, ito yung time na divided po yung kingdom. Because ang nation Israel po, after the kingdom of Solomon, na-divide na po yung kingdom over the 10 tribes at saka yung 2 tribes. Kaya dito, nagpa-prophesy si Hosea, yung mangyayari sa kanila if they will continue to be like that. If they will continue to be idolatrous. Right? Di ba? Sa study natin na unang nawala sa promised land ay yung 10 tribes kasi sila yung unang naging mga idolatrous. They were cast out. God used the Assyrian Empire in invade yung Samaria, inalis sila doon, pinalitan sila ng mga iba't ibang bansa. The second group na nawala ay alin, yung Judah at yung Benjamin na nakatira sa Jerusalem, and God raised up the Babylonian Empire, in-invade sila, and they were taken captive. The writing of Hosea po, this is the period of time na nando sila sa divided kingdom. Papalapit na po yung pagdating ng Assyrian Empire at ng Babylonian dyan. Kaya sabi niya, sa 6:1, "Come and let us return unto the Lord, for he hath torn, he will heal us." Sa Tagalog po, "Magsiparito kayo at kayo manumbalik sa Panginoon, sapagkat siya'y lumapa at pagagalingin niya tayo sa nakit at kanyang tatapalan tayo." So, meron silang problema, ang kanilang kalagayan, they were not already in the blessed state as it was nung sila'y dumating po sa promised land after nung kanilang wilderness journey po, di po ba? Now, tingnan niyo po yung verse 2. In verse 2, ito po yung prophecy ni Hosea na ano, "After 2 days will He revive us. In the 3rd day He will raise us up, and we shall live in His sight." Ano sabi sa Tagalog?
Pagkatapos ng 2 araw ay muling bubuhayin niya tayo. Sa 3 araw ay ibabangon niya tayo. At tayo ay mga bubuhay sa harap niya. So, ito yung kanilang inaasahan at the time. This is the prophecy of Hosea na mangyayari sa future nila. Na sabi, sila'y muling bubuhayin, ibabangon niya sila, at mga bubuhay silang lahat sa harap nila. Ano ibig sabihin? Patay po sila sa harapan ng Diyos sa panahon na yan. And ang description po ng death ng nation Israel, hindi naman po physical. Ang ibig sabihin, they are out of the covenant of God because sila po'y idolatrous. Kaya ano nangyari sa kanila? May consequence sa buhay nila yon. Unti-unti nawawala yung kingdom nila. Okay. At sinabi nga, patay sila. Anong katibayan? Doon sa verse 5. Hosea 6:5. Ayun, Sabi niya, therefore have I healed them by the prophets. I have slain them by the words of my mouth. Ang sabi niya. Yung pagkabigkas po nito, again, hindi mo pwedeng i-literal yan. Because, ang sabi nga, yung sinabing yun po, yung sa itatagalog natin, kaya't aking pinutol sila sa pamamagitan ng mga propeta. Paano pinutol? Yung pinutol po, yung parang chinap-chap, ang ginamit, espada, hindi naman pwede mangyari kasi ang baggit po ay mga propeta. Ano man trabaho ng propeta? Hindi naman po yung para pumatay at tumawak ng sandata, di po ba? Yung prophets na tinutukoy niya, the manner of affecting po yung judgment ng division sa kanila. Kaya sabi, pinutol sila . So they were divided. And then sabi, I have slain them by the words of my mouth. Ano sa Tagalog? Aking pinatay sila ng mga salita ng aking bibig. Pinatay. Ng anong ginamit na pangpatay? Yung salita ng Panginoon. Anong klaseng kamatayan? Yung physical ba? No. Spiritual death ang tinutukoy dyan. Good evening kay Pastor Toms. Thank you for watching. Spiritual death pong tinutukoy. So therefore, at the time po, from the time na ang nation Israel po ay tumalikod sa covenant ng Diyos, way back po sa time ni Solomon, until they were divided, until they were ejected out of the land through the Assyrian Empire and the Babylonian Empire, practically, you have a nation, the Old Covenant nation Israel, is already a dead nation. Right? Yun po yung ating nakikitang kalagayan. Therefore, dito po pumasok yung Ezekiel 37, yung ating discussion kagabi. Yan, tuloy natin ngayon. So, I'm laying down po yung mga foundation ng ating study para makover po natin mula sa umpisa hanggang sa dulo. And I know this is the scriptural way of teaching, learning more. Kung ano yung turo ng scriptures, hindi po yung turo ng tao. Tandaan niyo po, I never interpret anything. Nagko-compare po tayo ng scriptures, pinaghahambing natin sila. And then, we are going to a conclusion. Okay, kagabi, diniscuss natin Ezekiel 37. He was taken by the Spirit. Pag gano'n po ang banggit, taken by the Spirit, palagi merong vision na pinapakita dyan. And the vision na pinakita is, nakita niya sa valley yung mga bones, dry bones. Okay? At yung dry bones na yan, again, pag binasa mo, it's foolishness to literalize this one. Kasi, mapansin nyo po, sa verse 4, sa 37:4, kinakausap yung bones. Literal ba yon? Na yung bang mga kalansay pwedeng kausapin, sasagot ba? Diba? Hindi naman, di ba? And then ang sabi dito pinakita natin yung manner of creation, forming at saka yung giving of life, two parts yun . Just like ba kay Adam sa Genesis 2:7, nung finorm ng Diyos si Adam as human, may buhay na ba? Sabi, and God formed man out of the dust of the ground. Naporma na po siya. God already formed Adam. The question is, may buhay na ba? Wala pa, di mo ba? Yung second part is what?
and God breathed into his nostrils the breath of life. Therefore, ganun din po yung pattern ng resurrection ng nation Israel at this point ng Ezekiel 37. Nakita po natin yan doon sa verse 4, di ba? Sa verse 5 ang sabi, and then sa verse 6, ayun o, 6. And I will lay, doon muna sa 5, sabi doon, thus saith the Lord God unto these bones, behold, I will cause breath to enter into you, and ye shall live. Yung life po nila, yung spiritual life nila, ay tatanggapin po when God breathed into them, sabi doon. Then sa 6, and I will lay sinews upon you, and will bring up flesh upon you, and cover you with the skin. Yung po yung first part. Binubuo sila sa Tagalog, at lalagyan ko kayo ng mga litid, at babalutin ko kayo ng laman, at tatakpan ko kayo ng balat. Alright? Yun ang first part. Pero buhay na ba? Wala pang buhay. Ito yung kasunod. And put breath in you, and ye shall live, and ye shall know that I am the Lord, ang sabi niya sa Tagalog. At lalagyan ko kayo ng hininga, at kayo mga bubuhay, at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Yan po yan. So, at this point of time, mapansin niyo po mga friends, pag hinanap niyo po yung time period niyan, as we have discussed kahapon, you go back po sa time ng sa time ng kanilang pagiging captive po. Dito po sa Ezekiel, this is the time po na captive na po sila dyan sa Babylon. And Ezekiel was thus prophesying of the future po ng nation Israel na yan, that they will be resurrected. And going back to that specific time period ng Babylonian captivity nila, there comes a time when these Babylonian kings ay tumaas po yung ego nila, they want to be God. Yung po yung context ng Isaiah 14. Yung pong Lucifer doon, hindi po yung imaginary cosmic angel being na Satan. Wala po sa context yun. Ako po, ang tagal ko pong naloko dyan sa mga preaching na yan ng mga maraming pastor no, na teachers. At ginagaya ko rin nun. Pero, honest reading and study, wala namang Satan doon sa Isaiah 14. Ang Lucifer na tinutukoy doon, it was given as a satire, insulto doon sa mga the last king of Babylon na gusto niya maging God siya. Yun po yung context doon. Pero anyway, so at this time period, itong time na ito, binubuo na po ang nation Israel dyan until the coming ni King Cyrus, yung Medo-Persian Empire, na tinalo na yung Babylonian Empire, and they invaded that empire. So what happened? Na-liberate na po, pinalaya itong mga captives na Hudyo diyan sa Babylon, and God instructed Cyrus to build the temple, the house of God sa Jerusalem. At tinawag nga si Cyrus na na Kristo, anointed, at saka shepherd o pastor, for the purpose of bringing back these Jewish people dun sa land at sa Jerusalem. And that happened. Kaya lang, hindi naman po si Cyrus lang ginamit. After Cyrus, si King Darius, and then King Artaxerxes na. So thus, nabuo na na-regather ang nation ito, composed the Jews, doon sa land, sa Jerusalem, right? At nabuild na yung temple, pero wala pa silang life. Lifeless pa sila. Right? They were formed pa lang. I hope you're getting me, They were formed when they returned back sa land, na-build uli yung nation, at naitayo uli yung second temple, pero wala pang buhay. Still, ang kalagayan pa rin po nila ay nandun pa rin sa darkness. Alright, tingnan nyo. Pinarallel po natin yan, yung time period na yan, dito sa tingnan nyo po, Genesis 1:2. Tingnan nyo. Genesis 1:2. And the earth was without form. Yung earth po dyan, land. Sa ating study po na yan, yung pong earth na tinutukoy dyan, yung land, kasi yung Genesis 1:1, tingnan nyo po ulit yung Genesis 1:1.
Ayan, nagandang na-study po natin Genesis 1:1 ha. In the beginning, God created the heaven and the earth. For those beginner po na nakakita nito, yung heaven and earth na tinutukoy dyan refers to the nation Israel. According to Moses and Isaiah, no need to get there. Pinakita na po natin last time. And that history po, when the nation Israel po was formed sa Egypt and they went out, naging nation sila, and God made a covenant with them, and they were called nga po heaven and earth, right? At sila'y dinala po sa land, and they went to the land, na-receive po nila lahat ng promises, and there's a verse to what happened. And the earth was without form. Bakit naging without form and void ang earth? Yung earth po din land yan. History po yan na kakibat ng Hosea at saka ng Ezekiel, umabot po sa without form and void ang land na yan, as Jeremiah po told us, pinakita ko po last time, nawasak po yung land talaga na yan because of their idolatry dun sa invasion po ng Babylonian Empire. And darkness was upon the face of the deep. Ang darkness po, yan po yung spiritual state nung land at saka ng people, right? Sa kanilang idolatrous mindset. Yung deep po ay associated po yan sa grave, sa pit. Hukay yan, okay? And the Spirit of God moved upon the face of the waters. So, sa kanilang kalagayan, God moved the face of the waters. Ang waters po dyan ay mga tao, as interpreted po by many scriptures. And the Spirit of God moved when God called King Cyrus for them to be regathered as a nation and to build the house of God, yung temple. So what happened? Tingnan niyo po yung trio. And God said, let there be light. Ayun na. Dumating yung light. At yung light na tinutukoy, sino yun? That's the Lord Jesus Christ. Yun po yung context ngayon ng Isaiah 60. Tingnan niyo po. Isaiah chapter 60 verse 1. Ina-identify po yung Israel ay nasa darkness. Isaiah 60 verse 1. Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Sino kausap? Ang kausap po dyan ay yung nation Israel. Right? Tinawag ng thy at saka thee. Dumating daw yung light sa kanya. Bakit dadating ang light? Sino yung light? Yung Lord yun. Sabi, the glory of the Lord. Right? Yung Lord po, yun po yung Lord Jehovah. Pansin na maaral niyo po yun. The Lord is risen upon thee. Sa verse 2. For behold, the darkness shall cover the earth. The earth po is the land. Yung specific land ng Israel, ng Jerusalem. And gross darkness the people. Hindi lang yung land, kundi yung people. Right? Again, hindi po literal na madilim yan. Pinapakita po yung kanilang spiritual condition. But the Lord shall arise upon thee. Ang sabi niya, but the Lord, sino yung the Lord na yun? The Lord Jesus Christ shall rise upon thee, and His glory shall be seen upon thee. Ang sabi. And the Gentiles, sa verse 3, and the Gentiles shall come to thy light, and kings shall to the brightness of thy rising. Because of God's coming to Israel, because of His finished work on the sacrifice sa cross, and the glory that follows, lumapit po tayo yung mga Gentiles. Context po nito, parallel po yan ng John chapter 1. Ito na. Ayun po yan, John chapter 1. Alright. Tinitingnan po natin yung mga scriptures na yan. John chapter 1, dito na tayo sa verse 4. Sa verse 4. In Him, sino in Him? Yung the Word, the Lord Jesus Christ. In Him was life, and the light was the light of men. Pansinin niyo po, yung association ng light at saka ng light magkasama yon. Yung darkness naman ay death. Yun po yung dalawang yon. And here comes, nung dumating po ang Panginoon nung pinanganak po ang Israel, ang Panginoon Jesucristo,
established na po yung regarded Jewish people do sa land. Nandun na sila sa land. At saka nakatayo na po yung temple. And yet, wala pa silang light as a nation. Sino dapat yung light? The Lord Jesus Christ. So, ito siya. Verse 5. John 1:5. And the light shineth in darkness. Sino yung light? The Lord Jesus Christ. Ano yung darkness? Yung land at saka yung people, which is yung regarded nation Israel. And this comes po, itong ministry ng Panginoon, started po ng 27 AD. Yan yung kanyang official ministry. Right? And the darkness comprehended it not, ang sabi. Yung darkness, which is the apostate Israel, comprehended it not, hindi nila naunawa, hindi nila nakilala yung liwanag, which is the Lord Jesus Christ. Di ba? So, anong nangyari? O, tuloy natin, dito na tayo sa verse, o sa pinakilala ni John, yung light, naging, tinan nyo po yung 7, no? Capitalize yung light, the light, tapos 8, that light, right? Verse 9, that was the true light, ang sabi niya, which lighted every man that cometh into the world. Alright? Verse 10. He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not, ang sabi niya. What world ang tinutukoy? Yung Old Covenant world. Alright? Verse 11. He came unto His own. Sino unto His own? The Jewish people. And His own received Him not. Hindi siya tinanggap. So, already, you have the resurrected nation, yung regarded nation, and yet wala pang life. Hanggang dumating yung light. Alright? When was the first time na nag-breathing in ng Spirit ang Diyos sa kanila? Unang binigyan po ng Spirit, sino? Yung 12 apostles sa John chapter 20, right after His resurrection. Right? But as a nation po, makita natin, saan natin makikita yung breathing of the Spirit for the life of the nation? Dos Acts chapter 2. You know? Sa Acts chapter 2, ano sabi ng 2:1? And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house while they were sitting. Sino-sino yung mga nandun? Ano nangyari? And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and set upon each them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Yan pong very clear dyan. Makita nyo na doon yung mga Hudyo sa verse 5, and there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men, out of every nation under heaven. Yung mga Hudyo po na kumalat sa buong kalupaan sa panahon na yon, yung known world at the time, yung oikumene, umuwi po yan sa lahat sa Jerusalem doon sa time ng Pentecost as one of the feasts ng 7 feasts na sinabi sa Leviticus 23. And at that time, ang sabi, that's the time, nag-pour ang Spirit sa nation na yan. It composed na po ng nation yan eh. Right? It's a picture of the whole nation na yan. Okay. And as a nation, in Acts chapter 2, doon na po talaga na imbued with power and life ang nation na yan through the body of Christ. So, mapansin nyo po mga friends, ito hindi nakita ng marami. With the formation po, with the resurrection of that nation, hindi na po yung Old Covenant nation ang pinag-uusapan dyan. Kung hindi, yung New Covenant nation na. Magkaiba na po yon, because doon pa lang po sa cross, makita natin, meron ng na-create na new creature. Ephesians chapter 2, kaya po maling-mali na yung present state of Israel ay patuloy na kilalanin mga Hudyo. Right? Kung kikilalanin mong Hudyo yan,
yan ay nagpapakilalang Hudyo, pero hindi po yan ang Hudyo ng Biblia. Hindi yan. Yan po'y Hudyo claiming to be Jews under the political platform ng Zionist state. Yan po yan. Itong Hudyo po ng Biblia, kakaiba nito, mamaya pakita ko po. Because dito po sa Ephesians chapter 2, tinan nyo po yung 2 verse 15. Ayun, no? 2:15. Doon pa lang po sa cross at sa kanyang resurrection, eto na po yung nangyari. Having abolished in His flesh the enmity. Anong enmity po? Enemy, kalaban. Anong kalaban? Ayun, no? Even the law of commandments. Naging enmity po yung law of commandments, yung old covenant. Why? Because yun po yung nagdi-divide between a Gentile and a Jew. Hindi pwede magsama yung Gentile at Jew kung naroroon pa po yung Old Covenant. Kasi yun po yung middle wall of partition na tinutukoy. Alright. Kaya, dito sa 15, nung inabolish, sabi niya, yung enmity, yung law of commandment was happened. For to make in himself of twain. Ano yung twain? Yung dalawa. Sino yung dalawa? Jew at saka Gentile. Hindi pwede magsama yan kung nandun pa yung law of commandments, the old covenant, pero inalis na nga, di ba ba? So, ano nangyari? For to make in himself of twain one new man, so making peace. Nag-create ng bagong tao ang Panginoon under the new covenant system. Therefore, dito po sa Ephesians 2, wala na po sa isipan ng Diyos yung old covenant nation Israel. I hope you're getting this. Kasi po, pag pinaniwalaan natin mababasa sa Biblia nito, yung present professing Israel po ngayon, hindi po yan ang Israel at hindi rin yung Hudyo ng Bible. Hudyo yan, pwede, kahit anong religion, pwede mag-claim pero not necessarily yun ang katotohanan. Alright? Ang katotohanan, hindi na yung Old Covenant nation Israel ang pinag-uusapan dito, kundi ito ng New Covenant, New Creature, New Creation na po ito. Which composed of what? Jew and Gentile. At ito po, hindi ito physical body. Tingnan niyo yung definition, Galatians chapter 3, dinefine po again ni Apostle Paul kung ano ba yung composition ng bagong ng new man na ito. Ano ba composition ng bagong creature na ito? Ayun, Galatians 3:28. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. Wala na pong consideration po ng physical body. No way. No, wala na. It pertains sa spiritual body. Wala ng race, wala ng gender, wala ng bond nor free. Ang sabi, you're all one in a spiritual state. Alright? Very clear po yun. 29. And if ye be Christ, apostrophe S, ibig sabihin, possession ka ni Christ, then are ye Abraham's seed. Kung ikaw nga ay kay Kristo, ay lahi ka na ni Abraham. Hindi na po physical yan. Kasi kung physical, hindi tayo papasa. Di ba? Pero hindi. We are now dealing with a spiritual, heavenly program of the new covenant. And heirs according to the promise. That's why, mga friends, tayo mga Gentiles, ang mga Gentiles po, wala tayong part po sa curse, sa condemnation nila. Bakit? Ito po sa 3:14 ng Galatians, Galatians 3:14. Ito, sa 3:13, sinabi, pinako yung Kristo sa krus. Alright? Bakit? Sa 14. That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ. Ang dadating po sa Gentiles, hindi po curse. Blessing ang sabi niya. That we might receive the promise of the Spirit through faith. Clear po yun, mga friends. So, ano ibig sabihin? Dapat po unawa natin yung blessing ni Abraham. Kasi po, yung mga sumpa, ang sumpa po, para kanino?
sa Old Covenant Israel because nakapailalim sila sa conditional blessing ng Old Covenant during that period. Na kanilang pag binayolate nila ang mga condition po ng Old Covenant, nandun po yung curses. At ang curses po, kasama po dun yung tribulation period. Right? Paglabas ng Antichrist. Right? Yung wrath of God. Yung lake of fire, which is yung hell ang tinutukoy na yon. Yung end of the world nila, yung destruction ng temple. Lahat ng bababasa niyo po sa Matthew 24 at sa Revelation, wala tayong part doon as Gentiles. Yun po ay a conditional part po ng Old Covenant na kanilang tinanguan way back sa Exodus 19 onward. Kasama ba tayo doon? Wala. Kaya pag binasa niyo po ng maliwanag, ang pinarurusahan po doon maliwanag, yung pumatay na mga propeta, at pumatay na mga apostol, yung mga lahi nila. Alright? Kaya isipin niyo pong mabuti, kung may kamag-anak kayong pumatay ng propeta at apostol, kasama kayo talaga doon. Pero kung wala naman kayo pinapatay na propeta at apostol, ba't sisiksik niyo yung sarili niyo doon? Kasi yung po'y parusa doon sa mga kumalaban sa Panginoon Jesucristo. Talikuran niyo na po yung dispensational system. Maling-mali po talaga yung turo na yon. Alright. Ano pa? Okay, balik tayo. So, therefore, sa Ezekiel 37, babalikan natin. Balikan uli natin Ezekiel 37. Alright. Marami po tayong mauhukay dito mga friends. So Ezekiel 37, ang tinutukoy niya, binuo na po yung nation Israel sa pamagitan ng mula kay King Cyrus, kay Darius, kay Artaxerxes, nabuo na-regathered ang nation at nabuo uli ang temple, right? Pero wala pang life. Still, nasa darkness pa sila, yung land at yung mga people. Alright? Until the light comes. Sino yung light? The Lord Jesus Christ. Alright? Yun yung Isaiah 60 verse 1. Yun din ng John chapter 1 verse 1 pababa. So, lahat po pinapakita ko scriptures. Now, tingnan niyo po. Ezekiel 37 verse 12. Ayan. Doon pa tayo sa Ezekiel. Kaya sabi niya sa Ezekiel 37:12, therefore prophesy and say unto them, thus said the Lord God, behold, O my people. Pansinin nyo, yung O my people sa Ezekiel 37, sino yung people of God's Old Testament? Kasama ba tayo dyan? No. Yung tinutukoy na my people, yung pong nation Israel. Alright? Kaya specific people po yan at specific place. Kaya sabi niya, I will open your graves and cause you to come up out of your graves and bring you into the land of Israel, ang sabi niya. Now, yung graves ba niya? Literal na graves ba yan? Hindi po. Kasi mamaya papakita ko po sa inyo na nangyari na po yan. Alright? I will open your graves. Ang graves po tinutukoy dyan ay description po yan ng nation Israel. Ng isang malaking parang libingan yung nation Israel since that nation po is classified as a dead nation. Kaya nakita natin sa Genesis 1:2 kanina, yung deep na tinutukoy, connected po yun sa graves, which is pit, hukay. So, itong nation Israel po, one of the description being a dead nation is a nation po na ang kanyang classification ay parang libingan. Kasi nga mga patay eh. So what happened? Verse 13. And ye shall know that I am the Lord when I have opened your graves. Ayun na naman. O my people, and brought you up out of your graves, ang sabi niya. Alright. So, ilalabas ko yung uli sa libingan, sabi niya. And then 14. And shall put my spirit in you, and ye shall live,
and I shall place you in your own land. Then shall you know that I, the Lord, who have spoken it and perform it, saith the Lord, ang sabi niya. Now, pansinin niyo again. There are three things na makita natin, yung my people, yung graves, at saka yung land na tinutukoy. Alright? The land of Israel na tinutukoy. At saka yung fourth, yung putting of the Spirit in you, and ye shall live, ang sabi niya. Na, pansinin niyo, kamukha ng aking binanggit kanina, yung buong regathered, rebuilt, at resurrected nation ay isang malaking libingan o grave ang kanyang description. Why? Because lahat ng naroroon during the first century ay classified as dead people in the spiritual sense. Kanina pa natin pinapakita yon. Hindi po literal yan. That is in the spiritual sense, metaphoric at symbolical yan. Therefore, pansinin nyo, dumako po tayo, yung time po ito na fulfill itong 37, 12, 13, and 14 by the coming of the Lord Jesus Christ. Tingnan niyo po, John chapter 11. O John 5 muna tayo. John chapter 5 verse 28. Ito, John 5:28. Ano sabi ng 28? Ito na ito. John 5:28. Marvel not at this, for the hour is coming, in the which all that are in the grave shall hear His voice. Alright? Again, ang tinutukoy na graves dyan. Yun pong Israel. Verse 29. Ito, tingnan nyo maiging 29. And shall come forth. Sino magka-come forth? They that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. Pansinin nyo maigi po. Sa 28, sabi niya, lahat ng nasa libingan ay maririnig ang kanyang tinig. Alright? Sa 29, at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Oh, ilang uri po meron yung na-resurrect dyan, na lumabas mula sa libingan? Dalawa, di po ba? Pero yung dalawa, yung isang grupo, dun sa resurrection of life. Yung isang grupo, sa resurrection of damnation. Literal ba yan? Di po Ibig sabihin po dyan, ang unawa po dyan sa mula 28 at 29, hindi tayo humihiwalay sa interpretation kanina. Yan po yung kanilang spiritual condition na yung graves dyan po ay larawan ng buong nation Israel. Alright. At yung makakarinig sa tinig niya, ang sabi, shall come forth. Marinig naman talaga Yung gumawa ng mabuti, by believing the message, may life. Yung hindi, yung gumawa ng masama, by crucifying, by rejecting the light, ay doon sa damnation. Makita nyo po yan. Saan nyo makikita yan? Yan po yung usapan sa Revelation 20, mga friends. Yan po yung Revelation 20 na ating makikita. Yung buong nation Israel was classified into two kinds of Jews. Jews who received the Messiah and Jews who rejected the Messiah. Yung Hudyo na isinilang according to the Spirit, yung Hudyo na nanatili sa laman. O, tingnan nyo pa. Kaya dito po, sinabi na ng Panginoon why? Because, tingnan nyo, John 11:25. John chapter 11, verse 25. Kasi po, pagka yan ay dinala mo sa literal at future application, hindi mo talaga makukuha po yung blessing na message na naririyan. Ano sabi ng 25? Hindi po ba si Lazarus na matay? At pinuntahan ni Martha yung Panginoon, pero hindi agad pinuntahan, kaya parang sinisisi ni Martha, Panginoon, siguro
kung pumunta ka agad, hindi siya namatay. Kasi after 4 days pa, nagpunta yung Panginoon, di ba? At nakalibing na si Lazarus hanggang Lazarus comfort, ang sabi niya, na-resurrect naman physically. Alright. Kagabi, diniscuss natin yung tanungan ni Brother Gerard, bakit meron physical resurrection? Ang physical resurrection po ay primarily given as a sign to the Jewish people. Because sinabi nga sa Matthew 12, yung sign na ibinibigay sa lahat, yung kamukha yung sign of the prophet Jonah. Alam nila yon na si prophet Jonah, kinain ng balyena, after 3 days, nilabas ang balyena. Ano yung picture yun ng resurrection. Alright, so to 25. Jesus said unto her, I am the resurrection. Diba sabi ni Martha, dun muna sa 24. Sabi ng Panginoon, mabubuhay muli ang iyong kapatid, si Lazarus. Ang sagot ni Martha, ito po, Martha said unto him, I know that he shall rise again in the resurrection. Kailan? At the last day. Ito po, very interesting. Totoo naman. Yung resurrection po, mangyayari at the last day. So therefore, kung dumating na sa 25, ang sabi ng 25, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Mga friends, yung pagdating po ng Panginoon, at this time, probably 27 AD niya ito sinasabi sa kanyang ministry, ibig sabihin, pinatutunayan niya na nasa last day na po sila. Last day na po nila yan. Kasi, nandoon na yung resurrection. At sinabi niya, kung sino yung maniniwala sa kanya, bagamat sa ipatay, anong klaseng patay yan? Physical? No. Saan ka ba nakakita ng physically dead person na pwede pang maniwala? Walang ganon. Di ba? Ang tinutukoy po dito, mga physically alive person pero spiritually dead people. Na pag siya'y naniwala, ang sabi niya, mabubuhay siya. Sa Tagalog, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y namatay o patay, dapat to patay Kasi yung English po, dead Hindi sinabing will die Sinabi, kasi nga bubayas yung Tagalog Though he were dead, patay siya. Dito, ginawang future, mali po yan. Gayon mabubuhay siya. Ang kausap po niya dyan ay yung mga physically alive people pero spiritually dead. So, if they will believe the Lord Jesus Christ, they will be resurrected because they will receive life, ang sabi niya. O sa 26, and whosoever liveth and believeth me shall never die. Believest thou this? Sa Tagalog, at ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayan mo ba ito? Again, pag yan ay physical, ang ibig sabihin, hindi na po mamamatay physical yung mga believer ni Kristo? Hindi naman, di ba? So, ang tinutukoy dyan na walang kamatayan ay yung buhay na walang hanggan, which is yung spiritual life na tinanggap niya nung siya'y nanampalataya habang buhay siya in the physical sense. Alright, ibig mo sabihin, Brother Ray, ako ngayon, kung ikaw'y mananampalataya ngayon, binuhay ka na maguli. Yes! Maniwala lang tayo. Tignan nyo, Ephesians 2:1. Paniwalaan mo yung Biblia, hindi yung tunuro ng reliyon. Basahin maigi yung 2:1. Ayun, Sa Tagalog, at kayo'y binuhay niya. Yung kausap pa dyan, patay o buhay? Buhay yan. Pero ang pagkasabi, at kayo'y binuhay niya. Anong klaseng buhay? Ang physical? No. Spiritual life. Nang kayo'y mga patay, patay sila dati, pero mga buhay na tao yan. Patay sila in what sense? Eto, dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Sa English, and you had quickened, past tense, binuhay na sila, who were dead, dati mga patay sa kasalanan at pagsalangsang. Resurrected na ba yan? Yes, I know, binuhay na maguli, sinabi na sa Tagalog. Verse 5 pa, sa 5.
Sa English, even when we were dead in sins. Eto, dati mga patay sa kasalanan. Patay saan? Physical or spiritual? Spiritual. Kasi physically, buhay siya. Hath He quickened us together with Christ. So, ibig sabihin, bagamat tayo'y mga patay, dahil sa ating mga kasalanan, patay ka spiritually, ngunit tayo'y binuhay, nakalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo nangaligtas. Maliwanag po yun, mga kaibigan at kapatid, na ang mga taong nanampalataya kay Kristo ngayon, sila ay nabuhay na mag-uli na resurrect na sila. Ano ba ang hinihintay mo resurrection ng katawan? And ang resurrection po natin, na ayon po yan sa pagkabuhay na mag-uli dahil po sa katawan ni Kristo. Kung ikaw ay member ng katawan ni Kristo, meron ka ng buhay na walang hanggan. Ibinangon ka ng muli. Tinisa sa ispo, and hath raised us up together. Ang sabi niya, past tense yun, no? And made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. At tayo ibinahong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Yan po mga scriptures sa mga kaibigan, na katotohanan ng sinasabi natin na yung resurrection ay naganap na. Ang resurrection po ay pagdadala ng immortality, ng eternal life sa pamamagitan ng Panginoong Hesus Kristo. At ngayon po, lahat ng mga nanampalataya ay nakatanggap na po ng resurrection. Sapagkat ang resurrection ay pinagkakalob, hindi po physical, kundi spiritual life, kasi ang kamatayan pong tinanggap ng tao ay kamatayang spiritual. O, balik po tayo, Ezekiel 37. I hope po you're getting this. Okay. Ezekiel 37. If you have any question po, wag mahiya, wag matakot, pwede po magtanong, i-type nyo lang question. And I gladly po will receive that question and answer it. Ezekiel 37, verse ano po? Alright, verse, okay, nakita natin ha, yung grapes na tinutukoy is the nation Israel, at ang sinabing mga tao o my people is the Jewish people, the people of God in the Old Testament system, and brought you out of your graves. At nakita natin sa John 5:20-29, yung lumabas mula po sa libingan nila, which is the whole nation na yon, ay composed of two: those who were resurrected to life and those who were resurrected to damnation. Bago natin ibalik Ezekiel 37 para lalong tumibay po, ito po yung sinasabi ni Peter na warning sa kanila, na pagdating nitong propeta na kamukha ni Moses, ang sabi niya, ay may warning siya, sabi. Sa Acts chapter, Acts 2 yata yun. Okay. Acts 3, maybe. Ito po, pakinggan niyo po. Kaya po, yung mga mensahe na ipinagkaloob doon ay intentionally, ang audience po talaga, hindi tayo. Ang audience po doon ay yung mga Hudyo during the first century. Ito, Acts 3:22. Kung may Bible po kayo, sundan nyo ako sa Bible. Acts 3:22. For Moses truly said unto the fathers, a prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren like unto me. Him shall ye hear in all things whatsoever he shall say unto you. Sabi niya sa Tagalog. Tunay na sinabi ni Moises. Ang kausap po dito, mga Hudyo Acts 3, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Sinong tinutukoy? Yung Panginoon Jesucristo ang tinutukoy doon according to Peter. O, tinan niyo po yung 23. Ito. And it shall come to pass that every soul, ibig sabihin every man, every Jew, which will not hear the prophet shall be destroyed from among the people. Ito yung warning niyan, sa pagdating ng propetang kamukha ni Moses, na tinutukoy nga ay ang Panginoon Jesucristo, lahat daw ng makikinig sa kanya, okay,
na hindi maniniwala, ano mangyayari? Shall be destroyed. Di ba? Yun yung resurrection unto damnation. Kailan na-destroy? Yun po yung Revelation 20, yung lake of fire. Yun po yung naganap noong 70 AD. Kaliwanag po. So, yung makikinig sa kanya, tatanggap ng resurrection of life. Yung sinabi sa Ephesians 2 kanina. Hindi po ba kaliwanag doon? Balikan natin. Napaka-consistent po nitong ating study. Balikan natin Ezekiel. Ezekiel 37, verse 16. Alright, again. Verse 14 na tayo. So, 14. Alright. So, napuuna po yung nation Israel. Pagbalik nila sa regarded land, through Cyrus, Darius, this one kinakalimut, sorry po. Nabuo na regather ang nation, okay? Na itayo ang temple pero lifeless pa rin. Kailangan pang dumating light, and the light is the Lord Jesus Christ. At dumating na nga. And He opened the graves. Ibig sabihin, binigyan uli sila ng atensyon ng Diyos. At ipinahayag yung salita ng Panginoon na yung maniniwala ay tatanggap ng buhay. Yung hindi maniniwala ay doon sa damnation, which is yung lake of fire ng Revelation 20. So, anong ibig sabihin? Ang kinakausap po doon, hindi mga physically dead person na pinabangon mula sa libingan. Hindi yon. Ang sinasabi po doon ay yung mga Hudyo na ang kalagayan po ay patay sa spiritual na kalagayan at sila binigyan ng pagkakataon na makatanggap ng buhay at makatanggap ng espiritu ng Panginoon. Sa 14, Ezekiel 37:14. And shall put my spirit in you, and ye shall live, ang sabi niya. Alright, tingnan nyo Question. Paano bang inilalagay ng Diyos ang spirit niya sa tao? Specifically, dito sa kausap niya, na kung saan natupad yung prophecy ni Ezekiel do sa first century Jews. Hindi po tayo lalay sa context. Pansinin niyo po yung Ezekiel 37:14. And shall put my spirit, small letter S, hindi po capital letter yan Pag capital letter S po yan, yung po yung person ng Holy Spirit. The Spirit of God Himself. Pero ito, small letter S. And shall put my spirit in you, and ye shall live. Right. Question. Paano ba ang inilagay ng Diyos yung spirit na yon at nagkaroon sila ng buhay? At anong klaseng buhay ang tinutukoy? Physical or spiritual? Pakinggan natin ang sabi ng Panginoon sa John chapter 6. Tingnan niyo po maigi mga friends. Parallel passages po yan. John 6:63. Ayan po. John 6:63. It is the Spirit. Small letter S po yun. Kamukha nung nabasa natin kanina sa Ezekiel 37. Small letter S. It is the Spirit that quickeneth. Ito, specific po yun. Ito nga ang Espiritong nagbibigay buhay. Anong sumunod na sinabi? The flesh profiteth nothing. Paano physical resurrection yan? Sinabi na nga, the flesh profiteth nothing. Walang pakinabang ang physical na katawan, yung laman do sa espiritong nagbibigay buhay. Di po ba very clear yan? The words that I speak unto you, they are spirit and they are light. Yung pala, yung salita pala ng Panginoon, ang sinasabing espiritu, na kung ito ay pakikinggan at papaniwalaan, ano mangyayari? Tatanggap ng buhay kasi yung kanyang salita ay buhay. Maliwanag po yung 63, hindi po kasama yung physical doon. Right? Good evening po kay Ma'am Sara, kay Ma'am Mapa, at kay Arnel Membreve. Thank you so much for watching. Hindi po ba very clear? Kaya mga friends, balik tayo Ezekiel 37. Alam niyo po, napakatibay po nitong pananampalatayang ito. Ezekiel 37, sorry, lumawas.
Ezekiel 37. Magpas. Ezekiel 37. Okay, tinan nyo. Pagtsagaan nyo po, merong mga napakagandang mga katotohanan ng ating makikita dito. At kung papaniwalaan po ninyo, alam po ninyo, may enjoy nyo po yung katotohanan ikaw ay nabuhay na mag-uli na. Hindi ka na mamamatay. Ikaw ay nasa piling ng Diyos. Ikaw ay sangkap ng katawan ni Kristo. At ikaw ay nasa langit na po. Yes, hindi ka na maglalakbay ng mahabang panahon. Because ikaw ay na kay Kristo. Question, ang tanong nga ng Panginoon, naniniwala ka ba? Yun ang question kasi salita ng Diyos po yung nagsasabi. Balikan natin. Ezekiel 37:14. And shall put my spirit in you and ye shall live. Right? Comma. Ito po, mahalaga itong susunod. And I shall place you in your own land. Then shall you know that I the Lord have spoken it and perform it, saith the Lord. Question. Ito kasi yung ginagamit ngayon na marami. Hindi, yan yung physical nation Israel ngayon, 1948. Sila yung nasa Palestine. Lupa talaga nila, sabi niya. Kaya nararapat lang palayasin yung mga tao dyan at sila yung tumira. Wrong! Mali po. Kasi, dito po sa Ezekiel 37, ang tinutukoy po dito, hindi na po yung physical promised land ang tinutukoy na yan, hindi na yan. Ang tinutukoy na po ditong land na sinasabi, tandaan nyo po, pag sinabing land, ang pangunahing definition niya na country or dwelling place. Yan. Since ang pinag-uusapan na po dito ay resurrection sa spiritual na kalagayan, natural, yun pong land na yan natiraan, hindi na yung physical, hindi na yung earthly, kundi heavenly na. Which is the spiritual realm, the spiritual body ng promise niya. At yung nga po yung dwelling place. Which is what? Heavenly country. Paano yun, Brother Ray? Ang tatanungin natin, nahanapan natin, nasa saan ba si Abraham? Si Abraham ba titira pa sa lupa o sa langit? Tinan niyo po, Hebrews 11. Kasi po, kung nasa si Abraham, dapat nandun dun mga Hudyo. Di po ba? Kasi yung promise po kay Abraham Hebrews 11, verse, eto po. Alright, si Abraham po, dito tayo sa 14. Si Abraham po, nakarating na sa land. Sa promised land. Kaya lang umalis siya. Bakit? Sa 14, no? For they say that they, Hebrews 11:14. It's, ang bilis ng oras, Last na po ito. It's already 8:45 na pala. Ito po, Hebrews 11:14. For they that say such things declare plainly that they seek a country. Kasi po, nandun na sila sa land, yung promised land, napuntahan na ni Abraham, kaya umalis uli siya. Kasi ang sabi, may hinahanap pa siya. Hinahanap nila ang lupain kanilang sarili. Ano yun? 15. Ang katotohanan kanilang naalala, yung lupain kanilang pinanggalingan ay nagkaroon sana, yung dati daw, yung physical land. Sa 16 na tayo. But now, ang sabi sa Hebrews 11:16, they desire a better country. Pag sinabing better, may comparison. Yung comparison po, yung promised land sa lupa. Right? Na kung saan, iniwanan ni Abraham. Kasi may hinahanap sa hinahanap niya. But now they desire a better country that is an heavenly. Wherefore, God is not ashamed to be called their God, for He hath prepared for them a city. Under the new covenant system of blessing, hindi na po yung physical land. Even si Abraham, nakita na po niya noon pa. Kaya kahit nakarating doon sa promised land, umalis siya uli. Kasi ito hinahanap niya. Ano hinahanap niya? Heavenly country. So therefore, going back sa Ezekiel 37,
Dahil yan po ay prophecy of the resurrection of the nation Israel that was pronounced during that period of time ng kanilang captivity sa Babylon. Ang ibig sabihin po, kasi nga forfeited na yung land nila, wala na yon. Na-enjoy na nila, kaya lang forfeited din because of their idolatry. Wala ng physical earthly promised land. Ang meron ngayon because of the new creature, the new nation Israel, ay heavenly na kasi ang new covenant po heavenly na eh. Kaya ang sabi sa 40, no, and I shall place you in your own land, then shall you know that I, the Lord, have spoken it and performed it, saith the Lord, ang sabi niya. So, fulfilled na po yan sa time ng Panginoon Kristo. Alright, ngayon, ito na tayo. Last na lang po ito before we end. Tingnan niyo po dito sa verse, kasi mahaba po ito pag binasa. Dito lang tayo sa verse. Alright, Ezekiel 37. Doon tayo sa verse, marami pong items pero mahaba kasi yan. Alright, dito na tayo sa verse 26 po. 37:26. Moreover, I will make a covenant of peace with them, sabi niya. It shall be an everlasting covenant with them, and I will place them and multiply them, and will set my sanctuary in the midst of them forevermore. Nakuha po yun. This is not the period po ng ating present time ng everlasting covenant, the new covenant. At mapapansin nyo, yung sanctuary o yung temple ay nasa gitna ng mga tao. 27. My tabernacle shall also be with them, yea, I will be their God, and they shall be my people. Nasan ang tabernacle? Nasan ang Diyos? Kasama yung mga tao. 28. And the heathen shall know that I, the Lord, do sanctify Israel, when my sanctuary shall be in the midst of them forevermore. Alright, pansin niyo, yung heathen po, ito po yung mga unbeliever. Alright? Yung sinabing, I, the Lord, do sanctify Israel, hindi na po yan yung Old Covenant Israel. No. Yan na po yung Israel of God na connected sa new creation. Tingnan niyo po, Galatians. Galatians chapter 6, verse 15. Ito po, kaliwanag. Ano sabi ng 15? Galatians 6:15. For in Christ Jesus neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision. Wala na po yung physical identity. Kamukha nang nabasa natin sa 3 kanina, neither Jew nor Gentile. Wala na pong race. But a new creature. O, di po ba yung Ephesians 2, the creation of the new man? O, tining 16. Tinawag na siyang ano ngayon. And as many as walk according to this rule, peace be on them, and mercy, and upon the what? The Israel of God. Sinong Israel of God? Yung new creature. The body of Christ. But Israel, alam niyo maibig sabihin ng Israel. Yung word Israel po, nakuha yan noong nakipag-wrestling si Jacob sa Diyos. Ano nangyari? He overcame. Tinalo niya yung Panginoon sa wrestling, kaya tinawag siyang Israel, the overcomer. Sa lahat ng nakay Kristo, overcomer lahat yan. Kaya tinawag na Israel of God. Not of the Old Covenant, but the new covenant, the heavenly and spiritual program of God sa ating time. Alright, I hope you're getting that. Ezekiel 37, tapusin na po natin ito para next time po, i-discuss ko naman po Daniel 12. Ezekiel 37, verse 20, verse 28. Alright, and the heathen shall know that I, the Lord, do sanctify Israel, when my sanctuary shall be in the midst of them forevermore. Question, malayo ba yung Diyos? Malayo ba yung langit? No! Fulfilled na po ito. Kailan na fulfilled? Ito po, Revelation 21. Pansinin nyo. Nangyari na po yan, mga friends. At ito po yung kalagayan natin ngayon. Revelation 21.
21:3. Ang sabi, nasa gitna daw ng mga tao yung templo ng Diyos. Eto, 21:3. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself shall be with them and be their God. Yan po bang 3? Natupad na yan? Hindi ba ang sabi niya, ang templo ng Diyos ay yung mga mananampalataya? The temple of God is every believer. So therefore, nasa ng Diyos? Nasa malayo? O nakasama natin? Kasama natin. Because today, God is dwelling with temple not made with hands. Meaning, God is dwelling with His temple to every believer of Christ. Nandoon ang Diyos. Kapiling mong Diyos, kasama mong Diyos. I hope we believe po everything that is written. Di ba? As we continue to realize these passages po, what is lacking po sa ating pananampalataya ay yung ating awareness ng katotohanan. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, number 1, meron kang appetite na aralin ang laman ng Biblia kasi yan po yung salita ng Diyos. Because God is forming the mind po ng believers so that we'll grow in faith. That we realize na ang Diyos po makikilala ng mga tao sa pamamagitan natin. By means of what we are saying, by means of what we are doing, nagmamanifest ang Diyos to every believer like us. As we grow in faith. As we grow in learning. Di po ba? And that's the purpose of God. Na ang temple of God, kalat sa buong mundo. Portable. Kalat sa buong mundo ang temple, hindi lang sa iisang lugar. So my friends, I hope you get the understanding po. Kung may question kayo, just type in the question and you will see po na makita po yung kasagutan from the scriptures. I hope naging blessing po sa lahat. Medyo sumobra po tayo sa time. So again, thank you so much po for watching. Mag-close po tayo sa panalangin. Ama, maraming salamat. Patuloy mong turuan kami ipaunawa na kami po yung templo, na kami po ay nagkaroon ng pagkabuhay na maguli, na kami, Panginoon, ay kasama mo, kapiling mo sa langit, at sa lahat ng katotohanan ito na yung pinapaabot, itinuturo at pinalalakas po ang aming katawang espiritu, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong biyaya, Panginoon, sa aming buhay. Sa pangalan ng Panginoon Jesus at mga dalain. Amen. So, thank you so much po. Maraming salamat po sa mga friends natin.